Ang bed frame. Maulan ngayon, maulan na umaga ngayon. Yan. Maano yung klima natin. And solo lang tayo today. Bali, ito na layout ko na. Ganito siya. 2 pieces siya. Ito. Ayan. 2 pieces siya. Ganito yung pinakang design niya. Ito pala is worth 3,800 pesos na bed frame. Single siya, 92 cm yung width, 96 times 2, 192, 94, 194. I-confirm ko 96 times 2. 192 cm yung pinakang haba niya, which is 75 inches. Yung sukat ng single bed natin is 36 by 75 inches. Yan. Then, naminota ko na, yan, yung mga puputulin natin. 92 cm, 45 angle kabilaan na 2x2. 45 angle and straight na 42 cm na 4. 1x1 straight, 82 cm, dalawa. 61.5, 12, 12 kasi yung pinaka magiging brace niya. Then, 2x1, 82, 84. Ayan, nandyan yung sukat. And gayahin nyo na lang, ayan, ganyan yung mag-layout ko. Sulat ko muna bago ko katin. And let's go! So ngayon proceed tayo sa first step. First step natin after natin mag-cutting ng mga steel. Welded na tayo. Lagi tayo nakaabang na 45 na triangle degree angle. Lagi natin nakasatabi natin yan para pag weld natin is talagang saktong 45 degree angle yung dalawang paa. Is inunahin dalawang paa. Dalawang paa yan yung unang tinira natin. And bali ano siya 4 pieces yung paa niya. Combination ng 2x2 at saka combination ng 1x2 tubular. And after nun, bago natin mabuo yan, ibubuuin muna natin yung pinakang ibabaw ng frame natin. After nating mabuo yung mga paa. Ayan, kung mapapansin nyo, ayan. Nagkataya dyan, ayan yung 92 cm na straight na 1x2. Ayan, pinagdugtong lang natin para mabuo natin yung squared. Ayan. Guys, yung mga paa niyan is, di ba, open yan. Lalagyan natin mga takip yan, yung pinakang ulo niyan para sarado siya. Hindi na tayo bumili ng rubber na kinakabit diyan para makalis tayo. Nilalagyan namin ng takip yan, pinuputulan namin ng kasize ng paa. Tapos nilalagyan na lang namin ng rubber. Yun nabibili lang diyan sa mga market para mas makakalis tayo ng materyales kaysa bibili tayo ng rubber na yung sanction yung sinusuot, mas mahal kasi yun. Kaya mas better ganito na lang makakalis sa materyales. Same lang naman ang tibay kasi ang need lang naman natin para hindi magasgas kapag tiles yung lalagyan. And ayan, dito na tayo sa procedure ng pagpupull weld natin. Tapos yung pinakang brace natin dyan, pinakang buong frame natin sa ibabaw is 1x2, pinakang brace natin is 1x1.
mapapansin nyo yung 1x1 na yan, yung pinang-support na natin sa pinang-ibabaw, tapos meron tayong 1x1 dun sa ilalim na nakabuhat, dun sa pinakang-ibabaw niya nakabuhat siya. Combination ng ilalim is 1x1, tapos yung itaas 1x1, pinatol mo is 2x1 pinaka. Total niya, ayan, kung napapansin nyo. Yung dalawang brace natin, 1x1 lang din, binase lang natin din kaysa gusto ng kliyente ng design natin. So, yun lang yung sinunod natin. Pero kung ako tatanungin mga lods, mga idol, sobrang tibay nitong gantong setup na bed frame kung single lang. Kasi kung makikita nyo yung mga braces niya, talagang sobrang dami. Tas simpleng-simple lang. Then, pakita ko din yung pinagayahan natin ito. So, ayan nga pala yung page nila is Carbon Steel. Pero obviously, mura sa kanila yung ganyang bed frame kasi nagre-range ng 3,000 plus lang. So doon lang din ako nag-base doon sa kliyente kong sabi niya ganito lang yung price. Sige, ibigay ko yung price na ganyan sa'yo na single bed. Pero para sa akin siguro depende din sa materialis ng gamit nila versus doon sa gamit namin. Kasi yung sa akin talagang ginagamit ko talaga pang heavy duty mga idol dahil sulit naman kasi talaga pagdating sa tibay. And ayan, makikita yung finish. Bali, ito na yung finish natin. Ayan, natapos natin siyang weldingin. And kabilaan, pati yung ilalim, may brace na rin siya. Bali, yan yung one side na frame natin. Bali, dalawa yan. Hinati lang natin sa isa para dun is yun yung sample na binigay sa atin ng kliyente. And so far, sobrang tibay niyan guys, mga idol. Sobrang tibay niyan. Kaya kahit ganyan yan, talagang palalaban ko yan ng talagang pang matagalan kung tutusin yan. Kung malapansin yung quality. At yan nga, nilatag na natin yan, sasampulin natin. Lalagay natin yung isa, bali ganyan yung magiging kalabasan yan. Tapos testingin natin kung matibay talaga. Sasakyan natin siya. Ayan. Kung napapansin nyo, as in walang kagalaw-galaw yung frame na yan. Talaga isa yan sa matibay na nagawa ko. And so far sobrang mura pa kasi isang kayo makakabili ng ganung presyo na 3,800, may ganyan ka na. Kaysa bibili ka sa mall, di ba? Dito ka na, saan ka pa? Yun mga lods, kung gusto yung paggawa, just PM AS Design Steel and Woodworks. Ako po yung owner nun, ako rin yung gumagawa, and ako rin yung fabricator. And nga pala guys, ano din pala ako sa pa-subscribe, and don't forget to click the notification bell para sa ating maraming mga video. And proceed natin ang ating pagpipintura at pag-bapping and final paint. Let's go! And dito sa part na to mga idol, nag-wapping na tayo. Yung gamit natin is 60 yung flap disc natin, 60 number yung flap disc natin, binabapping natin. Hindi tayo gumagamit ang grinding disc. So yan, nabapping na natin siya, na polytop and bapping. Yan, bali nalihan na rin natin siya. Tapos ito yung isa, ibabapping pa. Ito ready for paint na, pupunasan lang natin. And mamaya paint na natin mga 4:30 or 4 kasi magalas 4 na. Then may rubber dito sa ilalim sa paa. Tapos all goods na daw, bukas na natin dalhin kay Ate Malu. And ayan siya, talagang sobrang tibay nito. Primer, tapos bukas na natin siya i-top coat. I-primer natin to ng gray, bukas is black na naman. Ayan. Kaya siya makintab kasi guys, high gloss yung gamit natin thinner dyan. High gloss yung ginagamit natin thinner. So yan, naka-primer pa lang yan. And bukas na natin i-top coat para tuyo kasi malamig yung panahon.
At ito na nga yung ating finished product. Kung napapansin nyo, nailatag na natin sa aking bahay. Yan, di ba? Napakaganda mga idol, mga lods. Tingnan nyo naman yung ka-quality yan. Tsaka sobrang tibay. Then dyan natin lalagay yung tornilyo. Dalawa yan, baba taas para wala siyang galaw. And sinukat na rin namin yan, single bed. Kaya kung order kayo, just PM lang, di ba? All goods in the hood. Salamat sa pakikinood and keep watching.